Today we are celebrating Father's Day. Kaya kung meron kang tatay sa tabi mo, I want you to hold his hand. Batiin mo siya. Ano man ang pagkatawag mo sa kanya, daddy, ama, papa, tatay, papa. Ano man tawag niyo sa mga tatay ninyo? Papa, ama, father. Batiin natin sila Happy Father's Day. Pwede ba nating palakpakan ng ating mga tatay? Sila man ay nasa tahanan ngayon. And if happens to be na hindi mo kasama ang iyong tatay ngayon, don't be sad. Do not be dismayed. I want to tell you, God is a father to the fatherless. You know, as we come into His presence today, I want you to know na pwedeng ipadama sa'yo ng Panginoon ang kanyang pagmamahal. Don't be sad. Do not be discouraged. The Lord is faithful to all His promises. He is loving toward all He has made. The Lord upholds all those who fall and lifts up all who are bowed down. The Lord is righteous in all His ways and loving toward all as He has made. You know what? The Lord is near to all who call on Him, to all who call in Him in truth. I want to invite you today, join us as we worship the Lord in spirit and in truth. Hindi ko alam kung anong pagkakakilala mo sa Panginoon. I don't know kung sino siya sa buhay mo at ano ang naranasan mo sa Kanya. But I want you to know, we have the greatest Father, our Abba Father in heaven. He is good. He is faithful. He is great. He will never let you down. So today, we will come together and worship Him. I want you to lift your hands. We will receive the love of the Lord. It is a great day to praise Him. It is a great day to glorify the name of our Father in heaven.
I know
Thank you, God, that we can declare with confidence all things are possible because we have you, God. Thank you. Thank you, Lord. We will be forever grateful. We will always be in awe of the love that you have. Lord, you are good. And your goodness will continue to all generations. We will always remember the things that you have done for us. And here today, together, we will praise you. We will declare your goodness. And we will sing forever of your faithfulness. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good.
for the last time. All my life you have been faithful. All my life you have been so. Let's lift our hands together. With every breath. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Come on, let's give honor to God, our loving Father in heaven. We worship you, God, today. Oh, we lift you. Oh, we lift your praise. With every prayer, with every breath, with every strength, we worship you. God, salamat sa faithfulness. We continue to declare your goodness, God. Salamat. Patuloy kaming naa-amaze. Patuloy kaming namamangha kung paano ka gumagalaw sa aming mga sitwasyon, sa aming mga pamilya, sa aming mga finances. Ang galing-galing mong Diyos. That's why, God, ang sarap mong sambahin. Ang sarap mong papurihan. Ang sarap mong paglingkuran. And today, God, accept our worship. Tanggapin mo ang pagpupuri na nararapat sa iyo. Tanggapin mo ang harana namin para sa iyo. Thank you, God. Thank you for everything. And today, dadako po tayo sa ating pagbibigay at pagbabalik. Pagbibigay, let's talk about your offering. Pagbabalik, let's talk about your tithes. Pagbibigay, sa iyo ito, kaya mo ibinibigay. Pagbabalik, hindi mo pa magmay-ari, kaya mo binabalik sa totoong may-ari. Binabalik lang natin kasi hindi sa iyo yan. And today, naniniwala ako that you have a capacity, a ability na para magbalik. Dahil ang Diyos ay nagbigay sa iyo. And today, alam niyo po, as my testimony, bago po magkaroon ng pandemic na yan, mayroon na akong regular na trabaho, at ang giving ko is around 500 to 2,000 a month. Pagtapos nun, nag-resign ako, wala akong trabaho ngayon na regular. But naa-amaze ako kung paano gumagalaw ang Diyos. At yung giving ko, mas tumaas siya at dumoble. Around 1,000 to 4,000 a month na. Ang galing-galing ng Diyos kung paano siya nagpo-provide. Nagulat nga ako kung kailan nagkaroon ng pandemic, doon ako nakabili ng TV, ng ventilador, kung ano-ano. At sabi ng Diyos, sinabihan niya ako, kailangan mong mabuhay ngayon. At naniniwala ako, hindi ka lang basta itatawid ng Diyos, but ihahatid ka niya sa victory mo. Ihahatid ka niya sa bagong testimony mo. Ihahatid ka niya sa bagong tagumpay mo. And today, handa mo puso mo. Hindi kita challenge ngayon. Why? Kasi ayoko magbigay ka because of challenge. Kasi iba yung bigay ng isang bunga ng challenge. Pero iba yung bunga ng pagmamahal. Magbibigay kasi hindi ka lang na-challenge. Magbibigay ka kasi mahal mo ang pinaglilingkuran mo. And listen to this. I-finance mo ang ministry ng Diyos. I-finance ng Diyos ang buhay mo. And let's close our eyes and let's pray. God, thank you. Ang galing mong Diyos. Thank you, God. And we believe, God, Panginoon, nakikilos si Panginoon sa lahat ng pamilyang nanonood ngayon. Sa lahat ng businessman, lalago yung business. God, bigyan nyo kami ng wisdom. God, bigyan nyo kami ng strategy paano pa, Panginoon, ma-handle yung mga pinagkakatiwala mo.
yung mga ministry namin, God, mas lalong lalago. I pray, God, sa lahat na nagdi-disciple, mas lalong lalago. Mas lalong dadami ang mga disciple sa mga pamilya, mas lalong magmamahalan sa quarantine na ito. God, makikita namin ang mga positibo sa quarantine na ito. God, maraming salamat, Panginoon. Deserving kang paglingkuran at deserving kang ibalik, Panginoon, kung ano nararapat sa iyo. Maraming salamat, God. Maraming salamat po. Kine-claim na po namin ang mga bagong testimony na lalabas sa situation namin. Mga bagong story, Panginoon, na pakikinabangan ng ibang tao. Marinig pa lang nila testimony namin, marinig pa lang kung paano ka nagsusustain sa amin, na-amaze na sila at gusto ka na rin nilang paglingkuran, gusto ka na rin purihin, Panginoon. Maraming salamat, God. Maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat. God, sa namin pinagkakatiwala ang lahat. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Praise the Lord. Good day, church. Good morning, good afternoon, good noon. Wherever you are today, I believe that the Lord is with us today. And the Bible said that where the presence of the Lord is, there is freedom, there is peace, there is salvation. And every time we worship God, He is with us. So, by the way, I want to personally appreciate our global family for hanging with us online every Sunday. So, thanks for our viewers, thanks for our brothers and sisters sa iba't ibang bansa ngayon. Honestly, we have 23,000 to 30,000 viewers per week. So, may mga kapatid po tayo. We have brothers and sisters around the globe. So, can you type the country where you are today? I-type mo yung bansa na meron ka ngayong araw na ito, except kahit sa Philippines na, if you are from the Philippines or if you are from other country, can you just type the country where you are today so that we can greet you para mabati din po kayo ng mga kapatid natin dito sa Pilipinas o sa ibang bansa. Just comment the country where you are in the comment section at naniniwala po ako mga kapatid na hindi mo malilimitahan ng Panginoon sa iisang lugar lamang, kundi the Lord is with us. Wherever you are today, God is omnipresent. God is with us. God is, He is Emmanuel. He is with us. So sinasamahan tayo ng Panginoon ngayong araw na ito. By the way, Happy Father's Day nga po pala sa bawat isa, lahat po ng mga tatay na nandirito, whether bata ka pa o matanda ka na, kapag ikaw ay tatay, isang napakagandang privilege ito, napakagandang panawagan ito na mag-manage tayo ng ating mga supling na kung saan patuloy na magmamahal sa Panginoon. By the way, if you are a father, just type the word father dyan po sa comment section natin. Wherever you are today, just comment the word father and we just want to give you a simple token of appreciation after the service. Type nyo lang po yung word na father dyan at mamaya po may ibibigay po kami na simple token of appreciation. Kahit nasan kang lugar, kahit na anong edad mo, kapag ikaw ay tatay, meron po kaming nais lang po namin kayong i-bless dito sa simpleng ibibigay po namin. So praise the Lord. So now, let's get started. Welcome po sa ating third installment sa ating pong series for the month of June entitled Faith Works, How to Operate in Faith in a World Full of Doubt. Paano ka mag-ooperate kapag tadtad ng mga doubters, tadtad ng mga kakambal ni Tomas, yung nasa paligid natin, nandoon yung mga kakambal ni Tomas tawag sa kanya kay Tomas kasi kambal Di ba? Asan yung kakambal niya? Ito ngayon yung mga doubters.
Ito yung mga patuloy na, yung mga nega na sinabi natin, kapag nega ka, mahirap kang maging mega. Whether yung business mo, yung buhay mo, lahat ng mga bagay sa buhay natin, hindi yan lalago kapag tayo ay tad ng mga negativities sa ating buhay. But ang katotohanan, nakakahawa itong mga ito. Nakakahawa sila o minsan naaapektuhan tayo. But how to believe? Paano ka mananampalataya? How to operate in faith in a world full of doubt? Let me tell you this, that unless you are not defeated in your mind, victory is possible. Hanggat hindi ka patalunan sa iyong isipan, ang tagumpay ay napaka-posible. Indeed, you are the product of what you believe. Because you will become what you believe. Kung sino pinaniniwalaan mo, nagiging ikaw yon. You are the product of what you believe. You become what you believe. So napaka-importante ng pananampalatayang ito. Dahil katulad ng mga pinag-usapan natin noong nakaraan, that faith can usher you to your victory, that faith can usher you to your miracle. Now, today, makikita natin, napakaganda ng pag-uusapan natin kasi paano trumabaho ang pananampalataya. Kapag ikaw ay may faith, paano siya tatrabaho sa buhay mo? Alam niyo po, may mga taong kapag trumabaho, pulido talaga. I've seen a lot of workers. I've seen a lot of people in their own field na kung saan napakapulido nilang trumabaho. At paano trumabaho ang mga Navy SEALs, itong grupong ito? Especially sa mga notorious criminals or terrorists na trinabaho nila. So napakatitindi, mga untouchables itong mga ito, pero na capture nila o na annihilate nila itong mga taong ito. Pagdating naman sa pananampalataya, paano ba nagwo-work ang pananampalataya sa bawat mananampalataya? Kasi yung iba, naging title na lang yung mananampalataya, yung believer. A lot of believers today, actually, they don't believe. Tawag na lang, parang Christian. Hanggang religion na lang siya, but they don't have personal relationship with God. But they don't have relationship with God, they don't have faith. Naging tawag na lang siya. Naging parang generics na lang kapag pinanganak ka sa ganitong pamilya, Christian ka. Pag ikaw ay nag-church, mananampalataya ka. But a lot of churchgoers today, a lot of people who are, alam niyo yun mga kapatid, nagsasabi, nagpo-profess na sila ay Christian, but hindi naman talaga sila naniniwala. Pero kapag ikaw ay nanampalataya, alam mo, matinding trumabaho ang pananampalataya. So let me share with you a single verse that has a lot of lessons about faith. Isang verse lamang pero hitik siya ng lesson patungkol sa pananampalataya at makikita natin dito paano tatrabaho ang pananampalataya sa buhay mo. I want you to open your Bible with me in Hebrews chapter 11, verse 27. Hebrews chapter 11, verse 27. Okay, basahin po natin. By faith, he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invisible. Again by faith he left Egypt. Si Moses po, yung binabanggit natin dito, not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invisible. So, actually may mga kwento pa pong nauna dito si Moses, may mga verses pa. Kung makikita nyo yung portion na ito, actually yung buong chapter 11, ang tawag nila dito ay Hall of Faith. Pero itong portion na ito, isa lang yung verse na ito ng verse 27, sa ilan pang mga verses na kung saan tumutukoy kay Moises. But hindi ko po isasama yung ibang mga verses ngayon kasi yung next series po natin, papakita ko po sa inyo yung buong passage kasi yung next series po natin is entitled Identity. Discovering Your Spiritual DNA. Okay, yan po yung next month na series natin. Kaya pinili ko po, but today I chose this verse because we recently celebrated Independence Day. Noong nakaraan linggo po, pinag-usapan po natin o sinelebrate natin yung Independence Day. Ano naman kinalaman yan? Tignan niyo po ulit. By faith, he left Egypt. He left. So let me submit to you that you cannot divorce faith and freedom. You cannot divorce faith and freedom. You cannot dichotomize faith and freedom. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung pananampalataya at kalayaan.
By faith. Ilagay mo nga sa comment ngayon dyan. Sabi mo, by faith. Okay, lagay mo, isulat mo, by faith. Dito, pag sinabi dito ng author ng Book of Hebrews, by faith, he left Egypt. Again, you cannot divorce faith and freedom. Therefore, may paglaya sa pananampalataya. Kung meron man tayong isang bagay ngayon na kinakukulungan, baka ito yung kinakailangan na na-develop sa atin. Baka ito yung kinakailangan na nag-grow sa atin. Kasi tiyak na may paglaya sa pananampalataya. Nung si Moises ay nanampalataya, siya ay nagkaroon ng paglaya. At maybe naniniwala ako ngayong araw na ito na meron sa inyo nakakulong sa isang sitwasyon. But ito na yung mensahe na nais mong marinig ngayong araw na ito. Hindi ko alam kung saan tayo nakakulong. Ang tandaan natin ng kulungan ay hindi natin laging matatagpuan sa likod ng rehas na bakal. Ito yung sitwasyon na kung saan nalilimitahan tayo. Gusto mo nang lumaya pero hindi ka makalabas dun sa sitwasyon na yon. And I believe that today that this message is for you. Halimbawa, pangit na buhay, lumang buhay, ugali na hindi maganda, na anuan po natin pamumuhay na hindi tama. I don't know, kahirapan, karamdaman, di ko alam kung ano yan, but naniniwala ako na may paglaya sa pananampalataya, may mga tao na lalaya ngayong araw na ito sa kinakukulungan mong sitwasyon dahil ikaw ay mananampalataya. Now, paano trumabaho ang pananampalataya? So join me in our message today entitled Faith at Works. Faith at Works. Faith at work. Paano, how faith works? Okay? Paano ba trumabaho ang pananampalataya? How faith works. So dito po sa single passage na ito, grabe, sundan nyo po kung maigi dito. At makikita natin, mag-by faith ka lang. Pag nag-by faith ka, mararanasan mo yung mga katulad ng naranasan ni Moises. So are you ready? So lahat po ng ready ngayon, i-click mo yung heart na yan, o kano man magagandang mga i-click mo dyan, just to encourage everyone that you're prepared, that your hearts are prepared today, that you're ready by faith, dahil makaka-receive ka ng kalayaan, makaka-receive ka ng pagpapala ngayong araw na ito. Okay, number 1, how faith works. How faith works. Verse 27 in NIV, nakalagay dito, by faith, he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invisible. Number 1, faith will make you unafraid. Faith will make you unafraid. He left Egypt, not fearing the king's anger. Dahil siya ay nanampalataya, sabi niyang ganon, iniwan niya yung Egypt, not fearing the king's anger. Actually, ang bigat ng word na anger na binanggit dito. Yung word na anger na binanggit dito, actually sa King James, ang ganda nung pagkapanggit. Of course, sa Greek word, ang ganda, wrath. Boiling anger. Yung nakalagay yan, hindi simpleng galit ito. Okay, naglalagablab na galit ang ibig sabihin nito. Kaya ginamit ng mga literal versions dito ay wrath. Hindi po daga, wrath. Matinding puot, nag-aapoy na galit. Biruin mo, but sinabi dito, by faith, he left Egypt not fearing king's anger. Una, by faith, he left Egypt. Alam naman po natin na ang Egypt is a land of slavery. Ito po ay picture ng lumang buhay natin. Ito po yung picture ng mga sitwasyon na kumukulong sa atin ngayon. Kung sino man ano man ang kumukulong sa atin ngayon, Egypt yan eh. Na minsan gusto mong lumaya pero hindi ka makalaya, sinisiil ka, o kaya naman pinapahirapan ka, o minsan nagugustuhan mo na rin dahil nasanay ka na lang sa ganong sitwasyon. Alam mo mahirap pero kinasanayan mo na lang. Alam mo hindi tama pero kinasanayan mo na lang. Tandaan mo kapatid, huwag kang masasanay sa mali. Kasi pwede kang masanay na habang buhay, diyan ka na lang. Pwedeng mangyari dahil kinasanayan mo yung ganyang klaseng kahirapan, yung ganyang klaseng kasalanan. Pag kinasanayan mo yan, madaling mag-adapt ang buhay ng isang tao. Di ba yung iba po sa inyo, hindi ka naman marunong mag-click dyan dati. Hindi ka naman marunong mag-internet dati. Hindi ka marunong mag-Facebook, hindi ka marunong mag-email. Pero ngayon, napilitan ka. Napansin mo, masasanay ka? What if mali? Pwede tayong masanay.
Kaya itong Egypt na ito yung lumang buhay natin, ito yung picture ng pagkaalipin sa atin. Ano man bagay na umaalipin sa atin ngayon, ito yung picture na yun, di ko alam kung ano yung kinalalagyan natin ngayon. But sinabi dito, by faith he left Egypt. Hindi mo iiwan ang Ehipto ng buhay mo, hindi mo iiwan yung mga bagay na kumukulong sa'yo. Hindi mo maiiwan, hindi mo matatakasan. Hindi mo malalabasan yung mga bagay na kinalalagyan mo ngayon hanggat wala kang na ito by faith. Wala mo nang sinabi dito, he left Egypt. Hindi basta sinabi yon. Sinabi muna dito, by faith, sa pamamagitan ng pananampalataya. Let me tell you this, that Moses left because it is right. He left because it is right. Alam mo, may mga bagay na gusto ni Lord na manatili ka dahil tama. Pero may mga bagay na gusto ni Lord umalis ka dahil mali. Sinasabi ng Panginoon, mag-commit ka dyan kasi tama yan, mag-commit ka. Kahit na mahirap, kahit na hindi maganda yung sitwasyon, basta tama mag-commit ka, pero may mga bagay na gusto ng Panginoon na umalis ka, hindi dahil sa pinagtitripan niya lang tayo, kasi mali. At marami kang hindi mararating na tama dahil natatakot kang iwan ang mali. Naging malinaw kay Moises dito na mali. Iba yung identity niya. Kaya nga next month, ito po yung share natin eh. Hindi ito yung identity niya. May panawagan sa kanya ang Panginoon. Marami po mga tao walang nararating na tama kasi natakot na iwan ang mali. Hanggat natatakot kang iwan ang mali, hindi mo mararating ang magandang mga tama sa buhay mo. At kahit na gusto mong iwan ang maling yan, kapag wala kang pananampalataya, hindi mangyayari yan. But the moment na inilagak mo yung tiwala mo sa Panginoon, by faith, tiyak yan kapatid. May mga kulungan ka na malalabasan sa iyong buhay, may paglaya kapag ikaw ay nanampalataya, kahit na nakakatakot. Marami ka kasing hindi mararating sa takot, marami nang hindi nagtagumpay kasi natakot. Alam niyo po yun mga kapatid, napansin mo, simple lang, kapag ikaw ay natakot sa aso, hindi ka na pupunta dun sa lugar na may aso. Kapag natakot ka dun sa ipis, hindi ka na pupunta dun sa lugar na may ipis, napansin mo, simpleng bagay lang. Ibig sabihin, kaya kang limitahan ng takot mo. Fear can limit you, fear can paralyze you. Marami ang gustong lumaya pero natakot iwan ang nakagawian. Ito pa isang masakit dito. Ito yung mga Israelita. Napansin mo, nung lumabas sila actually, nung lumabas nga silang Egypt, gusto pa nilang bumalik ulit doon kasi hinahabol sila ni Pharaoh eh. Marami po ang gustong lumaya pero natakot iwan ang nakagawian. Kasi nasanay na. Hindi nila nakita yung ganda ng kanilang future. Alam mo kapatid, kahit na napakaganda ng plano ng Panginoon sa iyo, kahit na napakaganda ng plano ng magulang mo sa iyo, kahit na napakaganda ng plano ng mentor mo sa iyo, ng discipler mo sa iyo, kapatid, kapag wala kang pananampalataya, hindi mo gagawin yan. Pagpipilitan mo pa rin yung gusto mo. Kahit na pakitaan ka pa ng Panginoon ng matinong mapapangasawa, pero kung takot ka na i-pursue yung taong yun, walang mangyayari, maniwala ka. Pag pinakita sa iyo ng Panginoon, kahit na ipakita sa iyo ng Panginoon, yung pag-akyat mo sa corporate ladder, o kaya dun sa ladder of success, pero natakot ka sa responsibility, wala rin, hindi mo itutuloy yan, kasi takot ka sa responsibility. Kahit napakitaan ka ng Panginoon na magtatapos ka ng pag-aaral, kapag ikaw ay natakot sa mathematics, kapag ikaw ay natakot sa teacher, maniwala ka, kapatid, online na lang natakot pa. Kahit na ganyan, kahit na sabihin na natin na online na lang, hanggat natatakot ka, mahihirapan kang lumaya sa present situation mo. O kaya present situation mo na hindi maganda. Bakit may takot? To limit you. Kaya nga may banal na takot din, di ba? Para limitahan ka sa paggawa na hindi maganda. Pero may mga takot na kung saan hindi tama. Lilimitahan ka naman para sa pag-reach mo ng full potential mo. Maraming mga tao, hindi nila na-reach ang kanilang full potential because of fear. At marami naman mga tao nakalaya dito because of faith. Because of faith. Kaya sabi dito, by faith. At marami pong tao na kaya nalubog at nalunod sa kasalanan. Ulitin ko kapatid. I want you to listen to this very carefully. Maraming tao kaya nalubog at nalunod sa kasalanan ay dahil may kinatakutan siyang iwan.
Kaya nalubog na, nalublob na yung isang tao, nalunod na yung isang tao sa kasalanan kasi may kinatakutan siyang iwan. Kaya ako dati nalublob, kapatid, sa bisyo. Kasi natakot kong iwan yung paninigarilyo. Biruin mo, 2 kaha sa isang araw. Yun ang tinitira ko, pera pa tinitira mo pa yung tamputso, pambihira. Ang dami mo ng hindi magagandang mga naaamoy. Sa mundo, nagpapahina sa'yo, tapos magdadalawang kaha pa ako isang araw. Bakit hindi ko maiwan? Kasi natatakot ako, kala ko kapag iniwan ko yung sigarilyo, mamamatay ako. Yung pala, yung lalo papatay sa akin. Nakakala ko kapag iniwan ko yung bisyo ko, wala nang mga lalapit sa akin, pagtatawanan na ako ng mundo. By the way, kasama yun minsan. Napansin mo, minsan kaya tayo natatakot na iwan ang mali. At kaya minsan tayo nalunod na lang, nalublob na lang sa kasalanan. Kasi may kinatakutan tayong iwan. Yung mga tao, kaya yung tunay na matapang, hindi mo makikita yan sa kasisigaw. Ang mga tao, hindi natin yan makikita sa pang-aaway lang. Makikita mo ang isang taong tunay na matapang, kaya niyang iwan yung mga bagay na mali sa buhay niya. Kaya niyang iwan yung mga bagay na pinapaiwan sa kanya ng Panginoon para makuha niya yung mas magandang plano ng Panginoon. Para siya'y makalaya sa kanyang kinasasadlakan. By faith, he left Egypt. May paglaya sa pananampalataya. At makikita natin dito, sinabi pa, that not fearing the king's anger. Di siya natakot kahit nagalit yung hari. Sinabi nga natin, yung word na ginamit dito is wrath. Boiling anger. Di siya natakot sa nakakatakot. By faith, he left Egypt not fearing the king's anger. Alam mo, maraming mga bagay sa buhay, maraming mga sitwasyon sa buhay na kung saan nakakatakot. Pero dahil may pananampalataya si Moises, hindi siya natakot sa nakakatakot. Maraming nakakatakot sa mundo. Maniwala ka, tingnan mo paligid mo. Bulaga. Maraming mga nakakatakot sa mundo. Pero hindi siya natakot sa nakakatakot. Maraming nakakatakot, minsan, pambihira. Itong takot na ito, lilimitahan ka niya sa pagkilos mo, lilimitahan ka niya sa paglaya mo. Minsan, sinabi ko nga, hindi makalaya sa bisyo, hindi makalaya sa maling gawain, hindi makalaya sa lumang buhay, hindi niya ma-pursue yung kanyang dream. Because of fear. Alam mo ba, kapatid? Alam mo bang galit ang kaaway sa kalayaan mo? By faith, he left Egypt not fearing king's anger. Galit ang kaaway sa kalayaan mo. Galit ang demonyo sa paglaya mo. Kaya kapag gugustuhin mo, kapatid, na lumaya, alam mo, galit ang demonyo sa'yo. Pero alam mo, maraming mga tao, ay magagalit kasi si Satan sa akin, kaya ayaw ko magbago. Biruin mo, inisip mo si Satanas, hindi mo inisip si Lord. Oo, magalit na sa akin si Satanas, pero pag si Lord ang natuwa sa akin, kahit ilang pang demonyo, kahit milyon na demonyo ang humarang sa akin, kakayanin ko. Kasi kasangga mo ang langit. Maraming mga tao mas natakot kay Satanas kaysa kay Lord. Pero alam mo, galit ang kaaway sa kalayaan mo, kaya gagawa ang kaaway ng kapamaraanan para hindi ka maging malaya, kapatid. Mas sundin mo ang Panginoon kaysa kagustuhan ng kaaway. Pero kapag ikaw ay nagbabago, nais mong ayusin ang buhay mo, tapos nakikita mo para may mga struggles ka nangyayari, natural lang yun. Bakit? Galit ang kaaway eh. Gusto niya habang buhay, adik ka na sa ganyang bisyo mo. Gusto ng kaaway, maadik ka sa sigarilyo, maadik ka sa droga, maadik ka sa fornication, maadik ka sa pornography, maadik ka sa kahirapan, maadik ka sa hindi magandang sitwasyon. Maniwala ka, galit ang kaaway sa kalayaan mo, kaya wag mong pagbibigyan ng kaaway. Dahil binubola ka lang yan. Manampalataya ka, kapatid, kaya mong lumaya. Mas isipin natin yung tuwa, yung ikasasaya ng Panginoon. Kapag pinili nating manampalataya, pag pinili natin maging malaya. Ang mga taong nawawalan ng pag-asang makalabas sa pagkaalipin nila o sa Egypt nila, maniwala kapatid, yun yung mga taong nawawalan ng pananampalataya. Hindi na yata ako makakaalis dito. Sino nagsabi sa hindi ka makakaalis dyan? Ikaw. Sinabi ba ni Lord na hindi ka na makakaalis dyan? Sinabi ba ni Lord na hindi na magbabago yung asawa mo? Sinabi ba ni Lord na wala nang mangyayaring maganda sa buhay ng anak mo? Sinabi ba ng Panginoon na wala nang magandang mangyayari sa buhay mo na hindi ka na makakalaya dyan? Hindi si Lord nagsabi niyan, ikaw. But the moment, kapatid, na sinabi mo may magagawa ang Diyos, mayroon nga. Kasi by faith, he
He left Egypt not fearing the king's anger. Napansin ko lang, ang faith ay naaapektuhan niya pati ang mga takot natin. Kasi faith ang lalamon sa fear na meron ka ngayon. Lalamunin ang faith na yan, tatalunin ang faith na yan, yung mga fears na meron tayo. Maraming tao ay may pangarap, kaso lang walang tapang, nalakaran yun eh. So what's the secret? By faith. Ano ang sikreto ng paglaya? Ano ang sikreto para gapiin mo yung mga takot na yan? Ano ang sikreto ng slavery natin? Ano ang sikreto, kapatid, para makalaya tayo sa slavery yan? Dun sa Egypt natin, na kinalalagyan sa buhay. What's the secret? By faith. So leave your Egypt, leave your past, leave your slavery. Huwag kang matakot sa banta o pananakot ng mga taong ayaw kang lumaya. Naalala ko dati, may mga barkada ako, sinabi, naku, pag tinigilan mo yung sigarilyo mo, kinabukasan, mamamatay ka na. Awa ni Batman, yung iba doon, patay na. Na nagsabi sa akin, napansin natin, paano kung natakot ako sa sinabi niya? Naku, grabe. Pati nga sa Bible School, meron doon, ako, grabe, huwag kang mangangarap na masyadong mataas. Baka mabigo ka, masaktan ka lang. Di baling masaktan ako na nangarap ako ng mataas at gumawa ako ng mga kakaibang mga bagay kaysa walang nangyari nasaktan ka na walang nangyari sa buhay mo. Napansin natin yon? Kapatid, huwag kang matatakot sa banta o pananakot ng mga taong ayaw kang lumaya. Huwag kang matakot sa king's anger na yan. Katulad ni Moises. Napansin natin mga kapatid that faith will make you unafraid. Ano yung mga bagay na nakakatakot? Ano yung mga Egypt natin ngayon na kung saan parang mahirap kang iwan? By faith ang solution dyan. Because it will make you unafraid. Pangalawa, how faith works. By faith, he left Egypt not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invisible. Number 2, faith will make you unstoppable. Faith will make you unstoppable. Actually, sa King James Version, ganito po yung pagka-translate dito. By faith, he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king. He endured, sabi dito, as seeing him who is invisible. So sa King James, ang ginamit yung endured. Actually, sa Greek po, ang ibig sabihin niyan, yung ginamit dyan ay kartero. Ito pong kartero na ito, hindi po nagsulat ito. Ang ibig sabihin niyan ay unwavering or unhesitating. Kaya nga ang ganda ng pagka-translate dito sa New International Reader's Version. Basahin ko lang po. Because of this, because of his faith, he left Egypt. Napansin natin? Kapag walang faith, di mo iiwan yan. Hindi mo lalabasan yan. Diyan ka na lang habang buhay. Aalipinin ka na lang ng takot, tatago ka na lang lagi. Tatanggapin mo na lang na ganyan talaga siguro ang buhay. Walang faith eh. But because of his faith, he left Egypt. It wasn't because he was afraid of the king's anger. Ito maganda. He didn't let anything stop him. He didn't let anything stop him. How faith works? Faith will make you unstoppable. First, get rid of negative stoppers. Get rid of negative stoppers. Pansinin niyo to. He didn't let anything stop him. Kasi may mga stoppers tayo sa buhay. Yung taga-hinto. Ang buhay may magpapahinto talaga sa'yo niyan. Ka na mag-aral, ganun din naman, mag-aasawa ka rin lang. Ka na mag-aral, di ka naman papasa, bobo ka naman. Napansin natin yun. Ka na mag-aral, wala naman pang-aral yung nanay at tatay mo. Hindi porket walang pang-aral at nanay at tatay mo, hindi na nakapag-aral. Marami mga tao, wala naman pera yung magulang, pero nakapagtapos siya. Napansin natin yon. Marami mga sinabi yung mga tao sa kanila, pero hindi naman nangyari. So kaya lang, marami kasing mga stoppers sa buhay natin. Buti pa sana yung chuwariwap pero ito hindi chuwariwap itong mga to eh. Yung anything dito, let anything stop him. He didn't let anything stop him. Itong mga stoppers nito, it could be internal or external. Pwedeng sinasabi mo yung mga chatterbox sa isip natin, ganyan eh, walang mangyayari sa buhay mo. Ganyan ka naman, di mo naman talaga kaya yan eh. O pwedeng ibang tao ang nagsasabi sa'yo. Para lang
para lang mag-stop ka. Because in life, there are different kinds of stoppers. In life, there are different kinds of stoppers. Kaya hindi lahat na nagpapastop ay tama. Hindi lahat na nagpapastop kay Lord. Marami ang nagpapahinto. Tandaan natin, marami ang pwedeng magpahinto sa buhay natin. Marami ang pwedeng magpahinto sa'yo. Pero faith ang tutulak sa'yo. Papahintuin ka, minsan ang sarili mo, ng mga iniisip natin, ng mga bulong-bulong sa atin. Papahintuin ka ng minsan yung mga kasama mo sa paligid mo. Pero tandaan mo, by faith, yun ang tutulak sa'yo para gawin ang nais ng Panginoon na gawin mo. Marami ang nagpapahina sa loob mo para wag mong maabot ang pangarap mo o yung nais ng Panginoon na marating mo. Kapatid, ilang beses nasira ang pangarap mo kasi sinabi mo, ayoko na. Wag na nga lang, ang hirap eh. Ang hirap naman nito, ang hirap naman ng online. Mas mahirap yung mag-online ka o mag-bisyo ka. Ay, di ba mahirap din naman yan dati, kaya lang nagawa natin. Napansin natin yon. Ilang beses ka na nasira ang pangarap mo kasi sinabi mo, ayoko na. Ilan na mga bagay na hindi mo tinapos kasi sinabi mo, ang hirap. But let me tell you this. Ano man ang sitwasyon natin ngayon, ano man ang kahirapan natin ngayon, ano man yung mga stoppers natin ngayon, yung mga oppressors natin ngayon, always be reminded that faith is an energizer. Faith is an energizer. Why? Because it keeps you going. Yan ang mag-energize sa atin. Yan ang magtutulak sa atin para gawin yung mga bagay na kung saan mahirap. Ang mga taong walang ginagawa sa kingdom ni Lord, simple lang, walang faith yan. Why? Paano ka gagawa? Natatakot ka nga. Hindi kumikilos eh. Alam mo, kaya yung iba kumilos, hindi naman perfecto yan eh, naniniwala lang. Kaya yung iba wala namang sapat na kakayahan, wala namang sapat na pera, may pananampalataya lang. So malaking usapin ang pananampalataya para makapaglingkod ka kay Lord. Kasi hindi ako magaling. Tama yun, hindi ka naman talaga magaling. Kaya nga may itataas ang Panginoon kasi hindi tayo magaling. Tinulungan lang tayo ni Lord. By faith kasi. Hindi dahil sa sarili ko. Kaya the moment na natatakot ka na maglingkod sa Panginoon, na gawin na nais ng Panginoon, tandaan mo kapatid, mas maniwala ka sa sinasabi ng Panginoon kaysa bulong ng puso mo na hindi mo kaya. Kasi dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon, magagawa mo ang isang bagay na hindi mo kayang gawin kung ikaw lang. So napakalaking usapin ng pananampalataya. Hindi madaling maglingkod sa Lord. Hindi madaling lumapit, hindi madaling gumawa ng mga pinapagawa ng Panginoon. Why? Kasi mapapagod ka. Hindi madaling magbigay kasi nangangailangan ka. Hindi madaling gawin yung mga bagay na kung saan hindi mo nakasanayan. Napansin natin yon? Hindi madali. Pero alam ni Moises yun na hindi madali yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Alam ni Moises yun. Why Prince of Egypt, siya matalino rin tong taong ito. Alam niya mahirap. Pero sabi kasi ng Bible, dito sa text natin, he didn't let anything stop him. Alam ko pag nag-aral ako, hindi madali. Mahihirapan ka na sa subject mo, mahihirapan ka pa sa tuition fee. Alam ko kapag naglingkod ako sa Panginoon, hindi madali. Pag naglingkod ka sa Panginoon, hindi madali. Yung mga public servants dito, gagawa ka ng tama. Pero tatamaan ka ng iba. Napansin mo, hindi madali. Pero kapatid, pinili niya na mapagtagumpayan yung mga bagay na ito. Alam ni Moises yon. Second, napansin ko lang dito, anong gagawin natin dito? Choose to be unstoppable. Ang pagiging unstoppable, ito ay pinipili. Tingnan nyo maigi ito. He didn't let anything stop him. Actually, hindi naman totally napahinto yung mga stoppers eh. Alam niyo po ba, hindi naman talaga totally napahinto yung mga stoppers. Nung gumawa nagpadala ng plague ang Panginoon sa Egypt, huminto sandali, balik na naman sila sa kalokohan. Nung pinayagan silang umalis, ano nangyari? Pinayagan lang sandali, hinabol naman. Sa totoo lang, hindi naman talaga totally napahinto yung mga stoppers. Hindi lang talaga siya huminto. Hindi
Hindi mo talaga mapapahinto yung mga sinasabi ng demonyo, sinasabi ng mga tao sa'yo. Minsan may mga bagay na hindi mo talaga mapapahinto yung nangyayari sa paligid mo. Pero hindi lang talaga siya napahinto. May mga bagay, kapatid, na kahit sabihin mong stop, hindi hihinto. Na nandiyan lang sila. Na patuloy kang pinagtatawanan. Na patuloy kang nililimitahan. Kaya lang nandyan na yan hindi nahihinto, di wag ka ring huminto. Sa nais ng Panginoon sa'yo. But I want you to listen very carefully. Your future is so bright, so don't stop. Your future is so bright for you to stop. Ang ganda-ganda ng future mo para huminto ka. Don't stop. Kahit nasabihin ng iba, stop. Huwag kang hihinto. Ang ganda-ganda ng future mo. Your promised land is so great for you to remain in your Egypt. Don't let anything stop you. Kung gusto mong kapatid, don't let anything stop you. Kung gusto mong maabot yung mga magagandang pangarap mo, yung promised land mo, wag mong hahayaan na yung taong yan yung lugar na yan, o yung sitwasyon na yan lang magpapastop sa'yo. Wag mong hahayaan itong quarantine na ito, itong COVID na ito, magpastop sa pangarap mo. Wag mong hahayaan yung mga bulong ng demonyo at bulong ng mga tao ang magpapastop sa'yo. Ang ganda-ganda ng future na inilaan sa'yo ng Panginoon. Ang ganda ng future na piniprepare sa'yo ng Panginoon. Kaya kung gusto mong mag-amen o gusto mong magwala dyan sa lugar na yon, mo ngayon gusto mong pumalakpak, hindi mo naman magagawa yon, type mo na lang, by faith. Kakayanin mo yan, by faith. Sige, type mo, lagay mo, by faith. Kakayanin mo, by faith. Pakita mo sa makapal na mukha ng demonyo na tapos na maliligayang araw niya kasi by faith. He didn't let anything stop him. Because your faith is the one who will tell you, kaya pa yan. You can still do it. It is your faith who will tell you, don't give up. Kasi may promised land pa. May tutulungan ka pa. May pangarap ka pa. May magagawa ka pa. So faith will make you unstoppable. Even a lot of people, a lot of situations na magpapastop sa'yo, but faith will make you unstoppable. Faith will make you unafraid. And then lastly, by faith he left Egypt not fearing the king's anger. He persevered because, ganda nito, because he saw him who is invisible. Number 3, faith will make you unnatural. Faith will make you unnatural. Why? Because faith sees the invisible. Piruin mo hindi natural, kailan mo nakita yung hindi mo nakikita? Sige nga. Kailan mo nakita? Hindi nga nakikita Paano mo nakita? Ano mangyayari yun? Posible yan. By faith. So faith will make you unnatural. Ang problema sa mundong ito, alam mo kapag negosyo mo, natural, hindi ka magtatagumpay. Pag yung buhay mo natural, kakainin ka ng mga unnatural. Kaya wag kang natatakot sa new normal. Pag hindi ka sumabay dito, iwan ka. Faith will make you unnatural. Nakita niya, sabi, because he saw him who is invisible. Alam niyo po, many theologians said that Moses saw God visionally. He saw God symbolically in the burning bush. He saw God by faith with the eyes of understanding. Actually, seeing him who is unseen, yung nakalagay dito, tingnan niyo po maigi, because he saw him who is unseen, who is invisible. Hindi daw nakikita. Actually, there is an intended irony in this phrase. Kasi sinabi sa Bible in 1 John 4:12 that no one has seen God at any time. Wala pa daw nakakita sa Diyos. Anytime. But Moses had seen a manifestation of God in the burning bush. Napansin natin yung manifestation ng Panginoon. And he spoke with God face to face. Sinabi doon sa Exodus 33:11. And he would later ask to see God, and God allowed him to see his back. Kay Moises nangyari yun. Kaya nga ang tawag natin doon is theophany.
Ito yung physical manifestation ng Diyos. Pag nagpakita ang Diyos, theophany. So by faith, he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invisible. Ang pananampalataya ang magpapakita sa iyo sa mga bagay na hindi nakikita ng iba. Yung mga potensyal na hindi nakikita ng iba, makikita mo yan because of faith. Ang faith ay may kakayahang makita ang potensyal ng isang bagay. Pag wala kang faith, hindi mo makikita ang potensyal ng offering mo. Ano ba yan? Panggastos ko na lang to, mag-o-offering pa ako. Pag walang faith, hindi mo makikita yung potensyal ng offering na yan. Para kay Lord. Pag wala kang faith, hindi mo makikita ang potensyal ng Word of God sa'yo. Hahayaan mo lang yan. Hindi mo papansinin. Hindi mo papansinin ng Panginoon. Hindi ka makikinig ng Kanyang salita. Bakit di naman natin makita yung potensyal ng kapangyarihan ng salita ng Diyos? Ang faith ang magpapakita sa iyo sa hindi nakikita ng iba. Di mo susukuan ang mga bagay na nakikita. Tandaan mo, hindi mo susukuan yung mga bagay na hindi nakikita ng pananampalataya mo. Yung mga bagay na pag nakikita ng pananampalataya mo, hindi ka susuko dyan kasi may nakikita ka na hindi nakikita ng iba. But hindi porket nag-o-oppose ang kaaway mo. Tandaan mo. Hindi porket may mga bagay na kung saan sinasabi nila, wala namang ganyan eh. Wala naman Lord eh. Wala naman ganyan. Quarantine na, magtatagumpay ka pa. Naka-lockdown na tayo, magtatagumpay ka pa. Tanda mo na, magkakajowa ka pa. Nung edad mo na, magkakajowa ka pa. Napansin natin, dami na nang iwan sa'yo. Magkakaroon ka pa ng magandang love life. Napansin natin, hindi mo makikita yung magandang plano ng Panginoon. Pero pag nakita mo yung magandang plano ng Panginoon, okay lang yun, kahit may mag-oppose sa'yo. Kasi talaga namang hindi na nila kikita yun. Magbabago ka pa ba? Tagal-tagal mo ng ganyan. Oo, tama, hindi ka naniniwala. Kasi lang nakikita ko yung kilos ni Lord eh. Nakikita ko yung kamay ng Panginoon, napakamakapangyarihan. Ramdam ko yung pagmamahal ng Panginoon sa akin. Napansin natin yon, maniwala ka. Marami nang narating ang mga may pananampalataya na hindi narating ng iba. Kaya wag mo nang tularan ng iba. Wag mo nang tutularan yung hindi naniniwala. Maniwala ka, kapatid. May nakikita at may kinikita ang may pananampalataya. May nakikita at may kinikita ang may pananampalataya. Makikita mo yung potensyal, yung ibang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Alam nyo, napansin ko pa, faith has superb vision. Napaka-superb ng vision ng pananampalataya. Faith can see that which the flesh cannot see. Faith can see that which the flesh cannot see. Here Moses focused on God. And God is invisible to the eyes of flesh. God is invisible to the eyes of flesh, but not to the eyes of faith. Kapag flesh lang yan, di mo makikita yung kilos ng Panginoon. Yung kamay ng Panginoon. But kapag eyes of faith yan, makikita mo yan. Faith sees eternity. But the flesh only sees time. Faith sees the spiritual, but flesh only sees the material. Faith sees God. The flesh only sees man. Kaya ipupurso lang yan. Pag flesh lang, tao. Tao, kikilos yan because of man. Because of man. Hindi yan magwo-work because of God. Tingin tuloy ng mga tao nag-ooperate lang sa flesh at hindi sa faith. Baliw itong mga taong to. Taas ng kamay. Click ng love. Praise you, Jesus. Hallelujah. Asan yung Jesus? Asan yung God? Flesh. Kaya ang pupunta sa langit, yung may faith. Because flesh and blood cannot enter the kingdom of God. Cannot enter heaven, the Bible said. Napansin natin, hindi pwedeng nag-ooperate lang tayo sa flesh kapag spiritual ka. Now, alam niyo po mga kapatid, alam niyo sa totoo lang, matuto ka lang tumingin sa hindi nakikita ng iba. Remember that this is the breeding ground of invention and innovation. Matuto kang tumingin sa mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ito yung breeding ground ng invention, ng innovation, in fact, pati salvation. Kasi hindi naman nila pinaniniwalaan si Lord eh.
Di naman nila nararamdaman o nakikita ang kilos ng Panginoon sa kanilang sitwasyon. This is the breeding ground of salvation. This is the breeding ground of innovation. This is the breeding ground of invention. I believe, alam niyo po sa totoo lang, I believe that history will remember Steve Jobs as the greatest innovators of all time. In fact, the Thomas Edison of the 21st century, sabi nga ng iba. And I will also remember him as one who had my total admiration for his unwavering dedication to improving mankind. In fact, yung ginagamit ko ngayon is utak, Steve Jobs. Wala yung mga ginagamit natin ngayon kung hindi dahil sa innovation niya. At nung siya po ay namatay, may isang producer, director at actor na nagngangalang Spike Lee. At nagsabi siya about Steve Jobs. Ito yung specific, literal na sinabi niya word for word. Sinabi niya dito, visionaries. Pinatutukuyan niya si Steve Jobs. Sabi niya, visionaries are always crazy in the beginning. Mukhang mga baliw yan sa umpisa. A visionary sees things that everybody else says is impossible. Sees a world that people can't envision. Binanggit niya yung Mac, iPad, yung O saka A, iPhone, iTunes, Pixar. At sinabi niya, I have nothing but love for Mr. Jobs and Apple. They have always given me and my films, LOVE. Sabi niya, visionaries are always called crazy in the beginning. Kasi ang visionary, kapatid, nakikita niya yung mga bagay na hindi nakikita ng iba. Kasi walang vision. Kaya sinabi dito, by faith, he left Egypt not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invisible. Kaya maraming mga tao na natili na lang sila sa mga nagawa nila dati. Napag-iwanan na sila ng panahon, napag-iwanan na sila ng tadhana. Because of lack of faith, hindi nila tiningnan. Or because they failed to see what is invisible. Kaya maraming tao mapupunta sa impyerno. Kasi hindi nila pinansin ang Panginoon. Hindi nila pinansin si Jesus. Nakakala nila ang buhay ay pera lamang. Nakakala nila ang buhay ay jowa lamang. Nakakala nila ang buhay ay mga material things lamang. At hindi nila nakita yung importansya ng pangalang Jesus sa kanilang buhay. He persevered because he saw him who is invisible. Let me tell you this, church, that faith will make you unnatural. Kapag ikaw ay may pananampalataya, maraming masyasyak sa ginagawa mo. Nung naging mananampalataya ka, daming nasyak eh. Pastor ka na. Sabi ba naman sa akin ganun? Parang hindi halata. Dati ganyan ka. Napansin mo? Unnatural. Kasi faith yun eh. Napansin natin, yung hindi ka nag-aaral dati, bigla ka nag-aaral, wala nang pang-aral na nanay at tatay mo. Umasa ka lang kay Lord. Yung dati, tawag sa'yo, yagit. Tawag sa'yo, hampas lupa. Ngayon, mukha ka nandun niya. Mukha ka nandun. Mamaya, ikaw na may-ari ng kumpanya na nagtatrabaho sa'yo, yung mga empleyado mo, yung dating nang-aasar sa'yo. Ano nangyari? Because faith will make you unnatural. May mga bagay na gagawin ka, may mga bagay na makikita ka dahil sa pananampalataya. Now, paano trumabaho ang pananampalataya? How faith works? Number 1, faith will make you unafraid. Kaya kung may mga kinatatakutan ka na ngayon, tapatan mo ng pananampalataya yan sa ating Panginoon. Faith will make you unstoppable. Maraming mga stoppers sa buhay natin. Internal and external. Pero by faith, maniwala ka, bubuldoserin mo lahat ng yan. Babanggain mo lahat ng mga stoppers na yan. Because of faith. By faith. And faith will make you unnatural. May mga bagay na magagawa ka na hindi nagagawa ng iba. Hindi mo magawa dati na magpuri, sumamba sa Panginoon, na maglingkod sa Panginoon. Dahil puro bisyo, puro sarili lang natin, puro laman natin, puro ibang taong iniintindi natin. Pero kaya mo palang magbago. Na magugulat na lang iba ano nangyari. Because of faith. Nagawa mo yung mga unnatural things. At nangyari sa'yo yung mga bagay na hindi nangyayari sa iba. Again, in verse 27, by faith, he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invisible. As I end this, let me remind you once again that Egypt signifies slavery.
That Egypt signifies your tragic past. Ito yung umaalipin, itong Egypt na ito. Ulitin ko ha, by faith, he left Egypt. Ito yung umaalipin na mahirap alisan. May mga bagay na madali mong alisan eh. Pero may mga bagay na minsan nangangarap pang umalis. Nangangarap mo magtagumpay. Pero nahihirapan ka. Kinaiinggitan mo na lang yung ibang malaya. Kinaiinggitan na lang natin yung mga taong nakakaranas nito. Sana ako rin magkaroon ako ng matinong buhay. Maayos muli ang pamilya ko. Ako rin sana makapaglingkod sa Panginoon. Ako rin sana magawa ko ito paglilingkod sa mga tao. Ako rin sana maging generous na giver ako. Sana mangyari din sa akin yung pagbabago nangyari sa kanila. Pero hindi ko magawa. Egypt. Umaalipin na mahirap alisan. Sino dito ngayong araw na ito? Paano mang oras ngayon sa lugar mo, gustong-gusto mo nang iwan yung Egypt mo. Sinasabi mo, Lord, I want to live this slavery. Gusto kong iwan to, Panginoon, itong mga bagay na pahirap, itong mga bagay na hindi mo kalooban sa aking buhay. Ito yung lumang buhay, lumang pagkatao, lumang estado ng buhay mo. Wala na nga makain, yung pas namin, hindi na nga sila nakapag-aral, hindi na nga gumanda yung buhay nila. Pati ba naman ako mangyayari sa akin yan? Pati ba naman sa mga anak ko mangyayari sa akin yan? Mga babaero, lalakero, yung past ko, yung mga kamag-anak, pati ba naman sa akin, pati ba naman sa mga anak ko mangyayari yan? Ganito na nangyari sa aming bansa, pati ba naman sa generation namin, mangyayari pa rin to? Kapatid, huwag kang papayag na habang buhay kang pinagtatawanan ng demonyo. Huwag kang papayag, kapatid, na habang buhay ka na lang pagtatawanan ng mga tao. Na minsan kahit na nasasaktan ka, iningingiti mo na lang. Dahil wala kang magawa. Dahil sinusubukan mo pero wala kang magawa. Huwag kang papayag, kapatid, na siniselebrate ng demonyo ang pagbagsak mo. Huwag kang papayag na sinasabi ng mga tao, sabi sa'yo eh. Dahil ba mangyayari sa buhay ng taong yan? Kapatid, ngayong araw na ito, lalaya ka sa Egypt na yan. Hindi dahil sa kagustuhan mo lang. Hindi dahil, kapatid, sa kakayahan mo o kagustuhan ng ibang tao. But lalaya ka by faith. Kasi naniniwala ka, kapatid, na kaya magpalaya ng ating Panginoon. Na sapat ang grasya ng ating Panginoon para maranasan mo ang pagmamahal niya. Para maranasan mo ang tunay na paglaya. By faith, mag-iimpake ka na. Para sa pag-alis mo sa Egypt mo. Mag-iimpake ka na sa pag-alis mo sa takot mo, sa galit mo, sa karamdaman mo, sa lumang buhay mo. Ngayong araw nito, kapatid, mag-impake ka na. Dahil lalayas na tayo sa lumang buhay na ito, sa mga bagay na kinatatakutan mo, by faith. I want you to close your eyes right now. Wherever you are today, whatever your situation is, naniniwala ako na sapat ang salita ng Diyos ngayong araw na ito para madagdagan, para i-boost yung faith mo. Because faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Ngayong araw na ito, may palalayain ng Panginoon sa karamdaman. May palalayain ng Panginoon sa kahirapan. May palalayain ng Panginoon sa kanyang takot. May palalayain ng Panginoon sa pangamba na anong mangyayari sa future ko. Sa kabila ng pandemic na ito. Anong mangyayari sa family ko? Anong mangyayari? Ang daming na-stress. Ang daming nadidepress sa panahon na ito. Tapatan mo ng pananampalataya. But before that, among you here, sinasabi mo, Lord, I want to put my faith in you. I want to put my faith in Jesus alone tonight. Because I know that He is the greatest bondage breaker. He is the greatest way maker, miracle worker. He is the greatest. He is the greatest. So if you want Jesus today, if you believe that Jesus can do something great, that Jesus
can save you. That Jesus can deliver you by faith. Whatever your situation, ano man ang status mo ngayon, gaano man kalalim ang kinabagsakan mo, kapatid, gaano man kalalim yung mga sugat mo, ba't naniniwala ka that Jesus is your greatest healer? He's your greatest physician. He is your Savior. He's your provider. If you believe this right now, maikli lang, kapatid, ngayong oras na ito, mananalangin tayo, tutulungan kitang manalangin, but make it your personal prayer. Today, lalapit ka sa Panginoon personally. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell to Jesus right now, Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. Today, I admit that I'm a sinner. I believe that you are my only Savior. Today, make me new. Make me whole. Give me freedom. In Jesus' name. Amen. Amen. Ikaw man na sumunod sa panalangin ito, na naniniwala ka kaya mong palayain ng Panginoon. Alam mo, tama naman talaga yung sinasabi ng emosyon mo na hindi mo kaya. Tingnan mo, hindi mo kinakaya. Minsan, nagiging tama na ngayon, sinasabi ng ibang tao at sinasabi mo sa sarili mo eh. Pero ngayong araw na ito, hayaan mo maging tama ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Yun ang paniwalaan mo kasi yun yung absolute truth. Yung sinasabi ng Panginoon. Ngayong araw na ito, may lalaya sa karamdaman dahil sa pananampalataya. By faith! Mag-iimpake ka sa karamdamang yan. In the name of Jesus, Lord, I speak for healing right now to this person who is watching. Karamdaman, ngayong oras na ito, lumayas ka sa kanyang ulo, sa kanyang likuran, sa kanyang katawan, sa kanyang isipan. Now, in the name of Jesus, leave that body right now. I speak for fear right now. Utusan mo lumayas sa mga takot na yan, yung lumang buhay na yan. Lord, tattarin mo ng pananampalataya ang bawat isa. Ngayong oras na ito, may lalaya, may gagaling, Panginoon. Magkakaroon ng kapayapaan ang taong ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Now, receive your faith. Lord, strengthen the faith of your people. By faith, He left Egypt. By faith, lalabas ka sa sitwasyon mong ito ngayong oras na ito. Ngayon, kapatid. Ngayon, labas, alis. Layas. Sa sitwasyon na yan, come on, just come to Jesus. Come. Just approach Him, worship Him. Right now, believe. He is here right now. Gagawa siya ng daan para sa'yo. God will make a way where there seems to be no way. Kung wala na makaya magpagaling sa'yo, kaya kang pagalingin ng lumikha ng katawan mo. Kung wala ka nang maasahang iba, may maaasahan kang Diyos. By faith, Moses left Egypt. Oh God, may mga lumalaya ngayong araw na ito. May lumalaya sa kanyang nakalipas, sa mga itinanim na takot sa kanyang isipan. May mga tahanan na pinagpapala. May mga takot na pinabawi ng Panginoon. Sagot niya future mo. Sagot niya future mo. Come on, just worship God right now. Sigaw mo ang pangalan ng Panginoon. Come on, everybody right now in your house, just worship God. Bless the name of Jesus. When worship goes up, blessings come down. Every mother, every child, every father, right now, just worship God. Just worship our Heavenly Father right now. Come on. Punuin ng pagsamba yung buhay, ang yung tahanan.
pinagmamalaki po namin kayo. Amen. Sino po dito pinagpala ng Panginoon? Sino po dito nag-impake na? At aalis na siya sa kanyang kalalagayan ngayon dahil alam mo may paglalagyan sa iyong maganda ang Panginoon. We believe that the Word of God is enough for us para mag-move tayo sa isang buong linggo na ito. Patuloy natin itong pag-usapan sa ating mga life groups, patuloy mo itong pag-isip-isipan. No? So as we end this service today, of course, hindi naman tayo papayag na hindi natin mabate at mapanalangin ang ating mga tatay. So, pwede bang palike ulit? O pwede mo palang itag dito yung tatay mo, okay? Para ma-shout out naman natin siya. Alright? And we believe na dapat din namang ino-honor yung mga tatay na kung saan ay pinahiram sa atin ng Panginoon. No? Of course, we have our Father in heaven, pero hindi ba napaka-amazing isipin na meron ka ng tatay sa langit pero napaka-gracious ng Panginoon na binigyan ka pa ng biological father para nakakasama natin dito. Kung hindi mo naman na nakakasama, still, dapat pa rin silang i-honor kasi ito yung truth. Kung wala sila, hindi naman pwedeng mabuntis ang nanay mo mag-isa. Kung wala sila, wala rin tayo. So, pasalamatan natin sa Panginoon yung buhay nila na kung saan ginamit ng Panginoon para tayo ay, alam mo yun, makarating sa mundong ito, mabuhay sa mundong ito. Kung kayo po ay nanonood as a family, pwede bang lapitan mo yung tatay mo ngayon? Nakakayak yan. Okay, tas i-hug mo siya ngayon. Okay, i-tap mo yung balikat niya. Kung kayo naman mag-asawa ang nanonood ngayon, pwede bang hawakan mo yung kamay niya? Okay, kiss mo siya, right? And we will pray for them. Kung meron po dito, yung tatay mo ay hindi mo kasama ngayon, you can just message them, no? Ito yung panahon na magandang i-honor natin yung mga tatay natin. Can we just close our eyes as we end this also, service also? Let's pray. Una sa ating mga tatay. Now, let's just close our eyes. Father God, we thank you. We thank you for your word, and we thank you, Lord, for giving us these fathers. God, yung truth is, kung wala sila, wala naman din talaga kami. So we thank you, God, for using them. And we thank you, Lord, na hanggang ngayon, marami sa amin nakakaranas pa rin ng pagmamahal ng isang tatay. Hindi na lang, Lord, yung nanggagaling sa'yo, pero ultimate po yun. Pero Lord, salamat kasi we have these fathers na kung saan kasama namin, nahahawakan pa namin. And dun sa hindi na Panginoon, salamat pa din Panginoon. Kasi meron pa rin kaming nakilalang tatay. Meron pa rin kaming mga nakitang tatay. And Lord, salamat kasi kung meron man sa amin ang nanonood ngayon na hindi niya talaga ever since nakita yung tatay niya, Lord, yung promise mo naman, yung pangako mo naman, you are the father to the fatherless. Kaya Panginoon, it's a great day to celebrate this Father's Day. Kasi wala kaming ibang pwedeng idahilan para hindi i-honor. Una, ikaw na aming Ama. Pangalawa, Lord, yung mga biological fathers namin, Panginoon, na pinahiram mo, Panginoon, sa amin. Panginoon, salamat sa kanilang buhay na patuloy mo, Panginoong, pinapakita yung faithfulness mo po, Panginoon. Salamat, Lord. Alam namin, they are not perfect. But God, salamat kasi minamahal nila kami sa paraang alam nila. Minamahal nila ang kanilang asawa, Panginoon, sa paraan na alam nila, Panginoon. And I know, God, ano man ang mga kakulangan ng mga tatay na ito, Panginoon, ang dalangin po namin, ikaw ang palaging magpuno. So, Father, right now, we pray that you bless these men, bless these fathers, O God, that they may find strength as fathers. Let the example of their faith and love shine forth. Grant that we, their sons and daughters and wives, may honor them always with a spirit of profound respect. Lord, sa oras na ito, Panginoon, ang dalangin ko po sa lahat ng tatay na nag-celebrate ngayon. God, I speak, God, for your surprise in their lives.
Hindi ko po alam kung ano ito, pero ang dalangin ko at ang declaration ko, isusurprise mo po ang tatay na to, lalo na yung tatay na nananampalataya, Panginoon, sa'yo. Someone's prayer of a father will be answered. A miracle to this father, Lord, will happen. Healing, God, will flow to this father, oh God. Lord, yung strength, Panginoon, akala niya patapos na, pero Lord, dadagdagan mo at mas titindihan mo pa. Salamat po, Panginoon, sa aming mga tatay. Lord, we love them because you gave them to us. We honor them because you taught us, Lord God, to honor our fathers, to honor our parents. Panginoon, marami pong salamat, O Diyos. Even, Lord, sa araw na ito, Lord, we are so full of faith. Pinuno mo kami ng pananampalataya. Pinuno mo kami ng pagmamahal. Hinayaan mo mangarap ulit kami. Kaya, Panginoon, sa oras nito, we just want to give you all the glory, all the praises that you deserve, O God. At kung ikaw na nakikinig ngayon, nakapanood ngayon, alam mo that starting today, you're gonna move by faith. You know that your faith will work in you. Hayaan mo na i-receive mo yung mga declarations na ito at believe that God will do this in your life. Kung di ka nahiya, you can just raise your hand and receive this benediction from the Lord. Church, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. And may the Lord look on you with favor and give you peace. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus, and everybody just say aloud a comment, amen and amen. Have a great day, everyone. Have a blessed week.